I am Angelillian, or welcome to my channel. I cut and sew and outfit even gowns. Sa paggawa ng Filipiniana sleeves, mas maganda kung meron na tayong pattern at molder. Mas madali nating magawa. Ang bagong project, yung black ang molder, patong natin sa tela. Dapat may allowance siya na 1 inch sa side para sa sewing allowance. Tapos i-pin natin siya para stable yung cloth. To check kung balance ang pagkatupi, sukatin natin yung folded na cloth. Dapat pantay yung sukat niya. Patong natin yung pattern, tapos yung molder, tapat natin yung pinaka-center sa gitna ng folded cloth at saka pattern. From molder, sukat tayo ng 2.5 inches palabas. Yan yung fold natin sa pleats. Spin natin siya sa tela para stable yung pag nag-markings na tayo. Tapos pag nakat na, hindi siya gagalaw yung sukat, steady. Sa pagkuha ng armhole, 1/2 ng armhole tapos 7 inches na dagdag para sa pleats. Yung white na pattern, ang sukat niyan sa armhole is 20 inches. So 1/2 ng 20 is 10 plus 7, 17 lahat yung sukat. Ang gagawin ko ay 16 inches. So 1/2 ng 16 inches is 8 plus 7. Magiging 15 siya. Y equals 8 plus 7 inches. Tapos doon natin itapat ang marking sa sukat. So hindi siya kapantay sa 20 inches kasi mas maliit siya. Doon lang tayo sa may taas ng 20 inches. So pag-review natin, itapat natin sa tape measure hanggang doon sa pinakadulo. Tapos yung sa side, idiretso na natin doon sa ibaba. Guhitan natin para sa marking sa pagtatahi. Tapos dagdagan natin siya ng 1 inch para sa allowance ng pagtatahi. Sa sleeve part, dapat meron tayong 1 inch to 2 inches na allowance para sa pagtupi natin paloob. Yung gagamitin ko pala ditong patigas ay yung Eve foam. Dito sa Cebu, ang tawag niyan ay air foam. Mas maganda yung air foam gamitin kaysa pilon kasi yung pilon manipis tapos pag nalabhan siya daling maagnas tapos hindi na siya titigas. Yung air foam hindi siya masyadong matigas pero mas maganda siyang gamitin kaysa pilon. Pagkatapos natin siyang makat, i-markings natin yung pinaka-center para madali na natin siyang matandaan kung sakali mag-fold na tayo sa pleats. Yung pang ano sa manggas, mag-cut tayo ng bias cut or kung mahirapan ka sa bias, pwede na rin straight para hindi ka mahirapan sa pagtahi kasi yung bias kasi dapat magaan yung kamay mo para maayos siya pagka plastada. Yung side ng air foam na makikita, lagyan natin ng lining. Ako usually nilalagyan ko ng lining lalo na kung maselan yung customer para hindi siya pangit tingnan. Tapos yung kinat natin na sleeves, ilagay natin sa molder para mabalance natin siya sa pagka-pleats. Unahin natin sa may sleeve hole, iipit natin sa pin. Tapos yung pinakagilid, tapos i-pleats na natin unti-unti. Tingnan natin kung balance siya pagka-pleats para maganda siya tingnan.
Kung beginners ka pa lang, mas madali itong gagawin, itong paraan na ito. Kasi hindi ka mahirapan sa pagtahi kasi hindi siya matigas. Pagkatapos siya ma-pleats, ganito lang siya pag-review sa sukat kung tama ba. Sukat sa armhole. Tapos ma-review, time na siya para itahi yung patigas. Pin natin yung center. Ganyan. Yung tela, madulas siya. Kaya para magpantay yung bawat side, pagdating mo sa kalahati, ibaliktad mo siya. Tapos itahi na naman doon sa kabilang side para magpantay siya pagkatapos na matahi. Kasi madulas yung tela, tendency niyan, aapaw, hindi siya tugma sa designated place na dapat doon siya nakapwesto. Tapos nun, fold natin. Tapos yung walang patigas, doon na natin siya itahi para hindi naman siya marumi tingnan. Pero ipakagat natin doon sa ginawa natin patigas. Yung mga 1/4 lang siguro para hindi siya makikita doon sa may front side. Yung tela palang ginamit ko dito ay Mikasoy. Yung sa kabilang side para siyang Mikado. At sa kabilang side naman ay Paudisoy na yung makintab na part ng Paudisoy. Kaya siya tinawag ng Mikasoy. Yung una nating pinakita na i-mold muna natin siya bago natin lagyan ng patigas. Ito yung nakatahi muna yung patigas bago natin siya i-pleats. Ito diretso na siya sa pagtahi ng yung bias para sa shoulder. Pagkatapos ma-pleats, pinakita ko sa inyo kung saan sa inyo ang mas komportable na madaling paraan para sa paggawa. Kayo nang pumili kung saan ang mas komportable na madali siyang gawin. I-pleats muna bago ilagay yung patigas, or ilagay muna yung patigas bago siya i-pleats. Kasi kung ilagay mo na yung patigas bago i-pleats, dire-diretso na yung trabaho. Ang advantage ng may molder din, dire-diretso na yung trabaho mo. Hindi na kailangan na sukat-sukat pa kasi naka-mold na. Tapos yung sukat niya sigurado na kasi may molder na. Pero yung molder na kahoy, hindi ako gumagamit yun. Kasi nagdadagdag lang yun ng budget na pwede namang hindi siya magbili ng ganun. Depende na sa inyo kung gusto nyo niyang ganong molder. Sa air foam, tingnan nyo, dali lang siyang i-manage kapag nagtahi na tayo sa machine. Hindi tulad nung matigas na crinoline. Kaya hayang siya sa mga beginners. Pwede nyo kunin nyo muna yung air foam tapos itahi. Mas madali siyang itahi compare sa may crinoline. Kasi yung crinoline matigas. Kung hindi ka sanay sa technique sa pagtahi nun, mahirap talaga. Pero sa air foam, convenient siya na paraan, lalo na kung ikaw ay beginners pa lang. Tapos siya ma-pleats. Yan, lagyan na natin yung sa shoulder. Yan siya, pagkatapos bias, mas malapad siya para lapat na lapat dito sa may balikat natin. Sa pag sarado naman, pwede natin gawin siyang French stitches, yung baliktaran, para malinis yung sa ilalim. Cut na lang natin yung excess na tela, tapos ibaliktad uli. Kung crinoline yan, mahirap yung ibaliktad.
Pero sa airfoam, madali mo lang yung madali ang trabaho, dali lang siyang gagawin. Lalo na pag beginners. Kaya mas advisable siya yung airfoam sa beginners kasi yung pilon, matigas lang siya sa simula pag nalabhan na. Para na lang siyang ordinaryong tela. Pagkatapos siyang maitahi, iplansya na lang siya para flat yung surface at itahi doon sa damit. Ganyan na yung ayos niya kapag naikabit na siya doon sa damit. Sana ay nagustuhan ninyo ang mga bagong tips. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Paalam.